At kaya nilang magbuhay from 6 months up to 1 year nang walang kain. Ganito pala yung tsura ng skeleton ng crocodile. At yan yung leather. Burmese python. Mas malaki to. Yan o, taba o. Sarap ilitsyon yan. Sa kasisig. Ayan, finally, dumating na yung crocodile sisig natin. Tamilok. Kwentong buhaya muna tayo ngayon mga ka-wonder. So eto na nga, after natin manggaling sa Irawan Bus Terminal, mga 10 kembot lang ang layo, ay dinaanan natin itong Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, formerly known as the Crocodile Farming Institute. Lately lang ay nag-viral sa social media itong silalay na nangagat ng tao. Gilak na niya imong paagang. Agoy, ginukulay! Maluoy, kalay! Lay! Para mas maintindihan natin ang nature ng mga buhaya, saan pa nga ba tayo dapat magpunta kundi sa mga kagaya nitong conservation center like dito sa Palawan, at meron din daw crocodile farm sa Davao. Para sa kaalaman ng lahat, may 3 klase ng buhaya dito sa Pilipinas: freshwater crocodile, saltwater crocodile, at ang pinakamabagsik daw sa lahat ay yung mga nakaupo sa Kongreso, Senado, or in short, mga politiko. Katatapos lang pala natin ng midterm election sa ating bansa. Kung tuwing panahon ng Pasko ay nagkakabati ang mga magkaaway, ang panahon ng eleksyon naman ang panahon ng pagkakaroon ng maraming kaaway. Magkapatid, magpinsan, magkaibigan, magkapitbahay, at kahit magulang mo ay magiging kaaway mo, lalo na't kung magkaiba kayo ng paboritong kandidatong politiko. Balik na tayo dito sa kwentong buhaya. Ang scientific name pala ng buhaya ay Crocodylus maraminetus sa Kongresos at Senados. Oh, natawa ka? Ayaw mo maniwala? Oh, sige na. Eto, seryoso na tayo. Philippine freshwater crocodile, Crocodylus mindorensis. At saltwater crocodile ay Crocodylus porosus. Yung mga buhaya sa Balabac na napuntahan natin lately ay saltwater crocodile. Mura lang ang entrance dito. Ayan, screenshot ko na para makita nyo kung magkano. Siyempre, pinili natin ang turbine na kung saan ay mahawakan natin sa personal ang tunay na buhaya. Sa mga malalayo dyan at di makapunta dito sa Palawan, the closest thing for you to experience holding a crocodile, sus, makipagkamay ka lang dyan sa mga local politicians nyo at maranasan mo na kung paano makahawak ng buhaya. Oh, di ko sinabi na lahat ng politiko ay buhaya. Meron din namang matitino. 90% yung pumasok sa politika ay may intensyon na magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya, congrats! Malaki ang chance mo na makakakita at makahawak ng buhaya in person. May trivia tayo mga ka-wonder. Alam niyo ba kung anong pinakapabuhay ng pagkain ng mga buhaya? PBA. Ano yung ibig sabihin ng PBA? Pork barrel pan. According to the Guinness World Book of Records, ang pinakamalaking buhaya na nahuli ay si Lolong. O, di ba? Dito sa Pilipinas talaga ang may pinakamaraming buhaya? Pero sabi nila, mas mahirap daw hulihin ang mga buhayang nakaupo. If you know what I mean. At sa kapal ng mukha, sa kapal ng balat nila, maganda sila gawing leather bags, leather wallets, belts, at marami pang iba. Siyempre, maka-afford lang din na makabili niyan ay mga rich at ultra-rich sa ating lipunan. Gucci, Hermes, Louis Vuitton, at kung hampas lupa ka, magtiis ka na lang sa isang latang sardinas or worse, pagpag. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Jerry Boy ang sako ng pagpag. Pero kumakain talaga sila niyan, Nay. Dahil sa gutom sa umagang yon, hindi na nagawang hugasan ni Jerry Boy ang mga tirang pagkain, gaya ng pritong manok.
Ang salitang buhaya ay synonymous na ng maraming bagay dito sa ating bansa. Kung ikaw ay basketball player at ayaw mo ipasa lagi ang bola, tawag sa'yo buhaya. Kung malakas ka magnakaw ng pondo ng bayan, tawag sa'yo buhaya. At di lang sa gobyerno, pati sa corporate world at maging sa pribadong kumpanya ay meron ding mga buhaya. Ang lakas pa nga mang power trip ng iba dyan. Akala mo nabili na nila ang pagkatao ng isang empleyado. Pareho lang naman silang empleyado. May posisyon nga lang sa kumpanya. In short, ang salitang buhaya ay nakakonek sa salitang ganid at sakim sa posisyon at pera. Ang nakakatuwa pa, palasimba pa ang mga yan. Wait lang, di ba travel videos itong channel na ito? Yes, it is. But at the same time, pinag-uusapan din natin dito sa channel natin ito ang mga social issues na kinakaharap ng bansa natin. At dito sa poll natin, na-comply na natin lately ang beach, seafood market, at tour of tourist places. Now you know. Ano-ano nga ba ang mga hayop na pwedeng makita dito sa conservation center? Maliban sa mga buhaya ay mayroon ding ibang mga endangered species gaya ng turtles, kaibigan mong ases, ang as, ibon, Palawan bearcat. Ewan ko kung tama ba itong pagtawag ko sa kanya. Palawan porcupine at may iba pang species like baboy damo na di na natin nalapitan ng husto. Nag-isip ako kung anong magandang ending sa vlog natin ngayon. Mas malaki to. Yan o, taba o. Sarap ilitsyon niya sa kasisig. Shout out sa kaibigan nating taga Balaba, Palawan na si Antea Floramar Amita at sa jowa niya na nagturo sa atin kung saan tayo makatikim ng buhaya. At eto sa wishes natin ang tamilok o yung tinatawag nilang woodworm. Ang rekomendasyon nila ay ang kinabuch. I don't know if I pronounce it right. Ang swerte ko nga dahil malapit lang din ito sa tinutuluyan kong accommodation which is just 10 minutes away. The crocodile sisig costs 450 pesos and the fresh tamilok is 210 pesos. I was a little bit concerned kasi baka malangsa ang karne ng buhaya and God gracious, masarap ang crocodile sisig nila. It had a creamy texture and tastes like, ano ba sabihin ko, it tastes like chicken? Bakit chicken? Siyempre, it tastes like buhaya. Nakadalawang rice tuloy ako. At yung woodworm, naku! Perfect pag i-match mo yan sa bote ng San Mig Light. Heaven talaga! Kami do? Panalo. Malilimutan mo saglit ang ingay at gulo ng mundo, ang mga walang kwentang politiko, ang mga paladasal na banal na aso, santong kabayo at walang kwentang jowa mo. Oh, ayaw mo pa rin daw mag-subscribe sa channel ko? Bahala ka na nga sa buhay mo.